Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nag-iisa po ninyong nagmamagandang kalitsitary guide supong magatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. And para nga sa gabing ito, nako, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa scoreboard ng Itbulaga at ng It Showtime, mga kadarikad. So, narito po pala ang overall, ang tunay na lumalabas na hari ng tanghalian. So, atin pong tatalakayin yan mamaya at patungkol dito sa ginagawa po ng kabilang istasyon, yung kanila pong strategy ng pakikipagtapatan, pakikipaglaban. So, tatalakayin po natin yan lahat mamaya ang buong detalye, kaya stay tuned lamang po kayo. Sa ngayon, nais ko po munang batiin and shout out ang lahat ng mga nandito ngayon na nakikinig po sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated po kayo at ma-notify every time na may bago po tayong reaction video hinggil sa mga nasasaga po nating balita araw-araw. So, ito na nga guys, para sa gabing ito, unahin nating pag-usapan ang patungkol nga po dito sa naging unang araw ng pag-ere ni Kuya Will sa TV5. So, kahapon po yon mga kadarikad. So, sino po rito ang mga sumuporta at nag-abang kahapon? Quick update nga po pala guys, wala pa pong 24 hours pero naka 1.5 million na views po agad ang live nitong si Kuya Will sa Facebook. So congratulations sa unang araw mo sa TV5 Kuya Will, and naghahanap ako guys, looking forward po ako dito sa ratings nila. Since alam na po natin na malakas din po siya sa social media. Malakas pa rin sa social media si Kuya Will. Sana ganun din po yung ratings, talagang pumalo ang ratings po nila ng mataas laban sa katapat nitong Family Feud. Kanina, naghahanap nga po ako kung ano na po ang resulta ng ratings nito kay Kuya Will, pero wala pa po ako nahanap. Pero baka po mamaya meron na pong update. So, susubukan ko po ulit mga kadarikans, then i-update po natin yan. Samantala, dahil nabalita nga po natin kagabi, ito pong naging guest or guesting ng anak ni Kuya Willie Revillame na si Meryl Soriano sa katapat na programa ng kaniyang ama, unang araw pa man din, na walang iba kundi ang Family Feud. Ang ilan po natin commenters nagbigay ng kanilang opinion at saloobin patungkol po dito. Hindi po sila nasiyahan sa ginawa ng GMA kasi po pwede naman daw pong i-adjust yan nga. Pero tinaon pa po talaga ang unang araw ni Kuya Will sa TV5 yung guesting ng anak niya sa Family Feud. Bakit naman daw ganon? Pero meron din po tayong nabasa mga kadarikads na pumapagitna, kumbaga. Pumapagitna sa GMA at saka sa nangyari or kay Kuya Will, which is sabi nga niya dito ay ang GMA daw at si Kuya Will naman is in good terms. Is at good terms. So, yung mga komento na nagagalit and sabi sadyang sinasadya or nananadya talaga ang kapuso, ang Family Feud na pagbanggain yung mag-ama, wala naman daw ganon kasi Kuya Will and GMA Network is at good terms naman daw. So, sabi dito ni KL Vlogging System, GMA and Willie is at good terms. It's just coincidence. Kayo lang nagbibigay ng mali siya. Sa bagay, mga close-minded kayo. Hindi na lang suportahan ang ibang shows. Well, wala naman pong masama na sabihin wag seryosohin. Nagkapag-usap na yan mag-ama na yan, it's okay. Ang importante, nandoon si Meryl Soriano sa New Frontier Theater para sa welcome back party ng kanyang ama.
And wag na lang pansinin yung kabila, suportahan na lang kung anong gustong suportahan. Pero kasi, doon sa sinasabing at good terms sila, kung they are at good terms, sana hindi po nila ito ginawa, 'di ba? Sana kung maayos sila ni Kuya Will, hindi po ganito yung kanilang ginawang laban sa unang araw ni Kuya Will sa TV5 bilang konsiderasyon naman anak yun ni Kuya Will, 'di ba? Pero opinion lang naman po iyon. Kayo po ba guys? Ano ang inyong say about naman doon? Samantala, sabi naman po dito sa isa pang komento from Elisa Austria, magandang gabi. Kapuso nga pero wala sila puso. Pinabayaan nila ang TVJ na nagpasikat sa GMA. Sa totoo lang, very loyal ako sa GMA, ni hindi ako sumisilip sa ibang channel. Pero mula nang pinaalis nila ang TVJ at ni hindi nila ipinagtanggol sa malulupit na halos host, nagalit talaga ako. At ngayon, parang asar na ako sa lahat ng nasa GMA, ni hindi ako sumilip man lang sa kanila kasi wala silang puso. Loyal ako sa kapamilya, TV5 at legit Darikans ako. From Marites Castillo naman, kaya nga ang tawag sa kanila, kapusong walang tibo. Sabi pa dito naman ni Derek Pilapila, magaling lang magsalita GMA, hindi rin pala totoo ang mga sinasabi, mga inggit din pala. Gusto laging bida, asan yung puso daw? Samantala, eto pa guys, nung Saturday nga, 'di ba, si Alda Richards naman yung nandoon po sa Showtime. At tinaon pa po talaga nila na first day ng Olympic ng Itbulaga mula sa komento ni Jeannie Shi. Ayan, nung Saturday si Alden sa opening talaga ng Olympic ng Itbulaga. Ngayon naman si Meryl, tinapat at the same time sa Will to Win. GMA7 na wala na nga talaga kayong konsiderasyon sa mga artista nyo. Pag wala ng konsiderasyon, ano ang tawag? Tama, pwede namang i-adjust kung gugustuhin. So, iyon na nga, no? Parang itong strategy nila. O parang ito talaga yung strategy nila. Ito po talaga yung plano po nila. Well, sa PEP na rin naman ang galing na sinabi po ng insider di umano ng GMA na may hinahanda ang GMA Network pang counter nga po dito sa pagbabalik ni Kuya Will. So, yan na siguro yon. And yung pang counter naman nila sa Itbulaga ay yung kay Alden Richards. Pwede naman kasing Barda. Kasi suki naman nila si Barbara Fortesa. Pero bakit si Alden po ang kailangan na mag-promote doon? So, booking yung kanila pong strategy. Anyway, narito po pala ang scoreboard ng Itbulaga versus Showtime, guys. Ito po ha. Anyway, credit po pala kay LMTV Entertainment at sa iba pa pong mga TVJ defenders na talagang solid po ang pagsuporta sa Itbulaga. So, nakalagay dito, ito po ay yung nung umeere na po ang Showtime sa GMA. Ang scoreboard po ng Showtime ay 82 wins versus 0 loss. So, hindi pa po sila natatalo ng EB mula nang sila po'y lumipat sa GMA. Itbulaga 0 win, 82 losses. So, mula po ito April 6, 2024 hanggang July 10, 2024. Take note guys ha, 82 wins pa lamang po yung naitatala nila. Pero ang yayabang na po ng kanilang mga panatiko. Samantalang nung wala pa naman po sila sa GMA Network, ang scoreboard po ng Itbulaga ay 212 wins. 212 wins guys. So hindi pa rin po tuluyang natataoban ng Showtime ang record ng Itbulaga mula nung ito po ay lumipat sa TV5. So, I guess, kailangan muna nilang lagpasan yung 212 wins ng Itbulaga. Mula nang sila ay lumipat sa TV5 bago po sila magyabang, ano? And then, eto naman guys, overall, ha? Mula po February 6, 2012 hanggang July 10, 2024. So, bali, almost 12 years guys na labanan ng Showtime at Itbulaga. So, ngayon, bakit 12 years lang yung nasa scoreboard? Kasi po, ito ay
magmula po ng lumipat ang It's Showtime sa noontime. So, dun lang po siya counted syempre sa first day ng showtime sa noontime. Nung unang araw na nilabanan at tinapatan nila ang Itbulaga. So, bale, 12 years pala na silang magkatapat, no? Almost 12 years na silang magkatapat sa noontime. So, ang overall scoreboard po nila guys, ang TVJ's Itbulaga, meron pong 4,479 wins and 82 losses. So, bale, 82 lang po yung naipanalo ng Showtime sa loob ng 12 years na yon. 82 times lang silang nanalo. Meaning, hindi pa rin po nila natataob o hindi pa rin po nila napapalitan ng Itbulaga bilang hari ng tanghalian na kagaya po ng sinasabi at ipinagmamalaki ngayon lalong higit ng mga tape defenders, yung kapamilya fans pa. Maunawaan natin na sobrang hype sa sobrang saya, hindi ba? Sa nangyayari, sa nararating ngayon ng Showtime. Pero itong mga tape defenders ng OOA guys, isang malaking sampal po ito sa kanila. So, hanggang dito lang muna ang ating update guys para sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.